Good morning and good evening mga kamista at magbibigay lamang tayo ng konting comment at saka reaction dito sa bagong balita mga kamista. Medyo inaantok na ako pero magbablog muna ako tungkol sa tungkol sa nangyari ngayon dahil sa I'm so excited at nangyari na rin sa wakas sa napakahaba-habang panahon na tinagal-tagal. Sa wakas meron na rin sinampahan ng warrant of arrest. Tama po mga kamista. Si Jinggoy Estrada po ay tuluyan ng makukulong. Ngayong araw pong ito, kani-kanina lamang ay naglabas na po ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan. At ngayon po ay araw ng Biyernes dyan ha. Hindi natin masiguro kung siya ay dadamputin ngayong araw na ito o baka sa Lunes pa kasi baka bigyan ng konsiderasyon kasi pagka ngayong araw na ito para baka sabihin lang ginigipit. Alam niyo naman yung mga gumagawa ng kalokohan pagka sila nahuhuli na sinasabi lang ginigipit daw sila. But anyway mga kamista, tuloy na natin. Without further ado, tirahin na natin to. So mga kamista, eto na nga, naglabas na ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan. At ngayon pong araw na ito, wala pang isang oras na nakakaraan ay yung warrant of arrest po na yan ay naibigay na po sa Philippine National Police at hindi natin alam kung sino ang magke-carry ng warrant dito, kung ang NBI ba o ang National Police. Pero according kay Secretary ng DILG, si Secretary Remulla ay tinawagan daw po niya itong si Jinggoy kahapon. At ganito po ang naging usapan daw po nila. Sinabi daw ni Remulla, ni John Vic Remulla, na kung gusto raw bang sumuko ni Jinggoy or kung hindi naman daw po siya susuko ay i-effect daw po nila yung warrant of arrest. Ibig sabihin po, kung ayaw sumuko po ni Jinggoy, mapipilitan na pong arestuhin itong si Jinggoy ng mga pulis. Pero ito yung twist dun mga kamista. Bigyan natin ng konting lang to ha. Bakit pagka yung mga ordinaryong mamamayan ang may warrant of arrest damputan agad? Pero bakit pagka medyo may pangalan at nasa politika at kakilala binibigyan pa ng choice? Mukhang nakakakita ako at nakakaamoy ng special treatment sa sitwasyong ito mga kamista. Anyway, sabi daw ni John Vic Remulla, nang natanong siya ng isang reporter ay saan daw ba siya makukulong? Ang sabi po niya ay makukulong daw po ito sa holding facility raw po kung saan daw po nadudoon si Bong Revilla at wala daw pong special treatment doon dahil wala daw pong aircon. Sabi nila yan. But anyway, ang importante dito mga kamista, dapat ay talagang sumunod na itong si Jinggoy dahil namimiss na po siya ni Bong Revilla. O mga kamista ha, eto, pag-usapan na natin, tuloy-tuloy na, ilalagay ko sa screen. Alam niyo ba mga kamista, itong si Jinggoy Estrada ay pangatlong beses na niya ngayong mahuhuli o madadampot o makukulong. Okay mga kamista, bakit ha? Nakalagay po dyan sa screen, eto, babasahin ko na lamang din yun sa akin. Kasi, ang unang kaso na nakulong si Jinggoy Estrada ay noong 2001. At ito ay kasama na siyang nahuli at dinampot kasama ng kanyang ama na si dating President Joseph Estrada. Ito ay sa kaso ng ill-gotten wealth mula sa operasyon ng huweteng at tobacco excise taxes. Excuse me. So yun ang kauna-unang pagkakataon na siya ay nakulong. Ang pangalawang pagkakataon, mga kamista, I'm sorry, katinala muna ko ngayon. 2014. Noong 2014, si Jinggoy Estrada ay naugnay naman sa issue ng pork barrel. Ito yung Napoles scam, ito yung mga fertilizer scam sa pork barrel. So 2014 po siya nadali dyan. So yan ang pangalawa. At ito ang pangatlo. 2026, siya po ay makukulong ngayon at nadadampot sa sala ng graft and plunder.
ito ay may kaugnayan sa issue ng flood control. Nakakonekta siya sa mga kontrobersya ng flood control na na tawag dito na isinambulat ni PBBM last year. So ito na mga kamista ha. So pasensya na kayo, medyo mahina ang boses ko dahil mga tutulog na yung kasama ko. But anyway mga kamista, sabi nga, alam niyo ba, talagang repeat offender itong si Jinggoy Estrada. Bakit? Bakit natin nasabing ganyan? Tatlo na eh. Talagang wala siyang kasawa-sawa. Ibig sabihin, weather ang kanyang pangungulimbat, ang pagnanakaw na ginagawa niya sa bayan, mga kamista. Pero inyo, tatlo, hindi, talagang nasa dugo. Nasa dugo ni Jinggoy Estrada ang pangungupit din. Parang itong si Bong Revilla na dumalawa. Sa bagay, magkumpare sila at mag-best friend. Yun nga lang, tinalo ni Jinggoy Estrada itong si Bong Revilla. Pero may issue ngayon si Jinggoy. Ang sabi niya, pag-iisipan daw po niya ang pag-surrender kasi meron daw po siyang problema sa tuhod. Nagsasakit-sakitan na. Mukhang gustong sumakay sa wheelchair at mukhang gustong humingi ng special treatment na ma-hospital arrest. But anyway mga kamista, it's up to the Sandigan Bayan kung ito ay pagbibigyan, kung ito ay titignan nila ng bearing. Pero for me, parang hindi naman siya problemado sa tuhod niya mga kamista, kasi pag nakikita natin siya naglalakad sa Senado at pag kami mga interview siya, ang bilis naman niya maglakad. Ang tanong lamang natin dito mga kamista, ano kaya ang gagawain nilang eksena? Kasi sa Lunes, magkakaroon na naman ng panibagong hearing kung paano matutuloy ang impeachment kay BP Sara at kung matutuloy ba yung tinatawag nila na online botohan. So ito yung isa mga kamista, ito ang isa sa dahilan kung bakit itong si Marcoleta ay si Marcoleta ay isinisingit niya o pinipilit niyang maipasok ang online voting para sa impeachment ni BP Sara. Bakit mga kamista? Kasi alam nila na itong kaso nila anytime ay lalabas. Alam nila na sila ay makukulong. Kaya pinipilit nila at isinisingit nila yung online na botohan. Dahil alam nila na may makukulong na. At eto na nga, naumpisahan na kay Jinggoy Estrada. At hindi natin alam kung sa Lunes ay ang ilalabas naman ay kay Joel Villanueva, mga kamista. At ito naman kay Marcoleta ay hindi natin alam kung kailan ilalabas. Baka anytime din yan next week. So, tatlo ang posible. Pero mas posible ang dalawa. Si Jinggoy ngayong linggong ito or hanggang sa Lunes at kasama si Joel Villanueva hanggang any day next week. So pero posible rin sa tatlo kung maisampa na agad at malabasan din ng warrant of arrest si Marcoleta na may kaso rin ng bribery at plunder. So mga kamista, talagang itong si Jinggoy Estrada ay malakas ang loob. Malakas ang loob, malakas mangupit. Unang-una, weather, sabi nga niya. Weather lang daw. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng weather ni tawag dito? Ni dating President Joseph Estrada? Weather ang pagnanakaw. Noong panahon ni Joseph Estrada, yun ang unang panahon ng pagnanakaw ni Jinggoy Estrada. Noong sumunod na pagnanakaw naman na weather nga lang talaga ay nung muli siyang makabalik bilang senador. Okay, 2014. At ngayon naman po ay bakit weather? Kasi ay na-endorse siya ni BP Sara. Si BP Sara mismo ang nag-endorse kay Jinggoy Estrada na maging senador. Kaya po malakas din ang loob niya dahil alam niya this time
kung sakasakaling maging hindi matuloy ang impeachment ni BP Sara, ay sa kaunting panahon lamang na makukulong si Jinggoy dahil oras na manalo si BP Sara bilang presidente sa 2028, siya ay makakalabas muli. At muli po siyang magnanakaw. Yan ang isa sa sigurado. Kasi kung nakatatlo na siya, hindi na mahirap sa kanya ang gumawa ng ika-4. So mga kamista, ito ay ating komento lamang. Ito ay ating reaksyon lamang. Pero ako ay masaya dahil kahit papaano gumugulong pa rin ang batas, although medyo may kabagalan. Dapat kasi noon pa ito. Dapat kasi hindi umabot sa ganito na nagkakaipitan pa sa Senado. So mga kamista, ano sa palagay nyo ang mangyayari? Makukulong ba si Jinggoy Estrada itong Biyernes dyan sa Pilipinas o sa Lunes pa siya dadamputin? Susuko ba siya? Nakagaya ng ginawa ni Bong Revilla? O dadamputin siya ng mga pulis? O siya ba ay makukulong sa talagang kulungan na kung saan nandoon si Bong Revilla, o siya ay magpapa-hospital arrest dahil meron po siyang issue na nire-raise na yung daw pong knee replacement po niya. So mga kamista, maraming tanong pa rin. So okay, pero ibig sabihin lamang matutuloy na ang pagpunta ni Jinggoy Estrada at pagkikita ni Bong Revilla ni Bong Revilla sa kulungan. So mga kamista, hanggang dito na lamang at huwag po kalimutan mag-subscribe, like, and comment sa ating comment section. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat at sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. God bless us all. Thank you po.